Ngayon po ay ika-21 linggo sa karaniwang panahon. Ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ay ang ating Kura Paroko, Reverendo Padre Joselito A. Santos. Sabayan po natin ang pambungad na awit. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumailirin. Mga kapatid, tampok sa Ebanghelyo ang pagtawag ni Jesus kay Simon bilang Pedro, ang bato. Pinili si Pedro para maging pundasyon ng simbahan. Idalangin nating lumago ang ating pananalig kay Jesus. Isama rin natin sa ating panalangin ang buong simbahan, ang Santo Papa, mga obispo at lahat ng kaparian. At upang tayo ay maging marapat gumanap sa pagdiriwang, ihingi muna natin ang tawad sa Diyos ang ating mga nagawang pagkukulang at mga kasalanan. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginagawa mong kami magkaisa ng kalooban. Ipagkaloob mong ang iyong mga utos ay aming mahalin, ang iyong mga pangako ay hangarin naming tanggapin, upang sa anumang pagbabago sa paligid namin, manatiling matatag ang aming loobin, sa tunay na kasiyahang matatagpuan sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Inilalarawan ni Isaías kung paano inihalili ng Diyos si Eliakim kay Sobna upang mapangalagaan ang tipan. Binibigyang linaw nito ang pangangalagang ibinibigay ni Jesus sa simbahan sa pamamagitan ng kapangyarihang ipinagkatiwala niya kay Pedro. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Sinabi ng Panginoon kay Sabnag, katiwala sa palasyo, aalisin kita sa iyong katungkulan at palalayasin sa iyong kinalalagyan. Tatawagin ko sa araw na iyon ang aking lingkod, si Eliakim na anak ni Helias. Siya ang pagsusuotin ko ng iyong buong kasuutan. Ibibigay ko sa kanya ang iyong kapangyarihan. Siya ang magiging pinakaama ng Jerusalem at ng Huda. Ibibigay ko sa kanya ang susi ng bahay ni David. Ang kanyang buksay walang makapagsasara at walang makapagbubukas ng ipininid niya. Itatayo ko siyang parang haligi ng tolda. Itatayo ko ng matibay sa isang matatag na lugar. At siya'y magiging marangal na luklukan para sa sambahayan ng kanyang ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mo'y di kukupas, gawain mo'y magaganap. Pag-ibig mo'y di kukupas, gawain mo'y magaganap. Ako poon buong pusong aawit ng pasalamat. Sa harap ng mga anghel, pupurihin kitang ganap. Sa harap ng iyong templo ay yuyuko at gagalang. Pupurihin kita roon, pupurihin ang iyong ngalan. Pag-ibig mo'y di kukupas, gawain mo'y magaganap. Dahilan sa pag-ibig mo at sa iyong katapatan, ika'y tunay na dakila, pati iyong kautusan. Noong ako ay tumawag, tinanggap ko ang tugon mo. Sa lakas mong itinulong, ay lumakas agad ako. Pag-ibig mo'y di kukupas, gawain mo'y magaganap. Dakila man ng poong Diyos, mahal din niya ang mahirap. Kumublimay kita niya yaong hambog at pasikat. Ang dahilan nito poon, pag-ibig mo'y di kukupas, at ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap. Pag-ibig mo'y di kukupas, gawain mo'y magaganap. Sa pagninilay ni San Pablo sa kaligtasang hatid ni Hesukristo, natuto siyang mag-alay ng panalangin at pasasalamat sa Diyos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Napakasagana ng kayamanan ng Diyos, di matarok ang kayamanan, karunungan at kaalaman ng Diyos, hindi malirip ang kanyang mga panukala at pamamaraan, gaya ng nasusulat, sapagkat sino ang nakaalam sa pag-iisip ng Panginoon? O sino ang naging tagapayo niya? Sino ang nakapagkaloob ng anuman sa Diyos? Para siya na may gantimpalaan. Sapagkat mula sa Kanya at sa pamamagitan niya
at sa Kanya ang lahat ng bagay. Sa Kanya ang karangalan magpakailanman. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Parangalan po natin ang mabuting balita ng Panginoon. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dumating si Jesus sa lupain ng Cesarea ng Filipos. Tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? Sumagot sila, ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi man naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang si Jeremias kayo o isa sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako? Tanong niya sa kanila. Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, mapalad ka, Simon, na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sino mang tao, kundi ng aking amang nasa langit. At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro. At sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking simbahan. Hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit. At ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahihintulot sa langit. At mahigpit niyang tinagubilinan ang kanyang mga alagad na huwag sabihin kanino man na siya ang Kristo. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapagpala at magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Mula sa ikalawang pagbasang ating narinig sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Tunay ngang napakasagana ng kayamanan ng Diyos. Di matarok ang kayamanan, karunungan at kaalaman ng Diyos. Hindi malirip ang kanyang mga panukala at pamamaraan. Sa ating unang pagbasa at sa Ebanghelyo, natunghayan natin ang paghirang ng Panginoon sa dalawang pinili niya. Sa unang pagbasa, hinirang ng Panginoon si Eliakim, kapalit ni Shebna, isang tagapamahala ng korte ng kaharian ng Jerusalem at ng Huda. Dahilan na rin sa hindi kalugod-lugod na pamamaraan ng kanyang paglilingkod na naging sentro ang sarili at hindi ang kalooban ng Diyos.
kung kaya't minarapat ng Diyos na ibigay ang kanyang katungkulan kay Eliakim. At sinabi ng Diyos na ipagkakaloob ko ang susi ng bahay ni David sa kanya. Ito ang siyang kapangyarihang kaloob ng Diyos kay Eliakim. Sa Ebanghelyo, malinaw na narinig natin ang siyang paghirang kay Pedro. Tinawag siyang Pedro na nangangahulugang bato. At sa batong ito, ang sabi ng Panginoon, itatayo ko ang aking simbahan at hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang tanong, bakit si Eliakim? Bakit si Pedro? May kakaiba ba sa kanila? Hindi man natin batid ang tunay na kwento ng buhay ni Eliakim, binibigyan tayo ng ilang impormasyon sa naging buhay ni Pedro. Isang payak na tao tulad din natin, mapusok sa lahat ng pagkakataon sa kanyang pang-araw-araw na buhay. At alam din natin na kalaunan si Pedro ay magtatatwa sa ating Panginoon noong siya ay pinahihirapan. Bago pa man yun, sinabi na ni Jesus, bago tumilaok ang manok, 3 beses mo na akong itatatwa. Pero bakit siya ang pinili? Dito makikita natin, hindi ang mga katangi ang taglay na mayroon tayo o yung tinatawag na human merits, kung hindi ang kalooban ng Diyos ang nasusunod. It is God's own wisdom that is beyond human understanding. Dito napapasok yung ikalawang pagbasang narinig natin. Di maarok ang kayamanan, karunungan at kaalaman ng Diyos. Hindi malirip ang kanyang panukala at ang kanyang pamamaraan. Pinipili ng Panginoon kahit ang hindi nating inaakala, dahil hindi mula sa ating pag-iisip, hindi mula sa ating kakayanan o ang ating karunungan, kung hindi ang Diyos na nakakakita at nakakatalos ng ating kalooban. But this will make us realize that it is not out of our merit, but of His own merit. God's merit, for He has chosen us. Pinipili rin tayo ng Panginoon. Sa anong pamamaraan? Hindi tulad lamang ni Pedro na nanguna sa simbahan. Bagkus ang bawat isa sa atin ay mayroong gampanin sa buhay. Kaya't ang paghirang na ito ay tumutukoy din sa bawat isa. Hinihirang, pinipili ng Diyos ang sino mang alam niyang handang tanggapin siya sa kanyang buhay. And this comes from the profession of Peter. You are the Christ, the Son of the living God. Siguro, bago matapos ang homiling ito, ibalik natin ang dalawang pagtatanong ni Jesus. Unang tanong ng Panginoon, sino daw ako ayon sa mga tao? Madali lang sagutin po yun. Kung ano yung nabasa natin, kung ano yung narinig nating kwento, kung ano yung ayon sa ating pag-iisip lamang, at masasabi natin sa ating Panginoon kung ano
yung tinatawag na general knowledge tungkol sa Kanya. Pero hindi natapos doon. May ikalawang tanong. Sabi ng Panginoon, kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako? Ito'y tanong ng Panginoon ngayon sa bawat isa sa atin. Sino ako para sa iyo? Sino ako? Sino nga ba si Jesus sa ating buhay? Upang mapagtanto natin na ang kahalagahan ng presensya ng Panginoon ay ang kahalagahan ng pagkakaloob natin ng lahat-lahat sa Diyos. O yung tinatawag na total surrendering of our selves to God. Dito, hinahamon tayo. Unahin ang Panginoon at kilalanin siya. You are the Christ, the Son of the living God. And I accept you, Lord, as my personal Savior. I accept you, Lord, in my life. Sapagkat si Kristo ang siyang lahat-lahat sa ating buhay. Ano man ang mangyari, kung may Panginoon ka sa iyong puso, nakatitiyak ka, anumang misyon ang harapin, anumang gampanin sa lipunan o sa ating tahanan, tayo ay hindi pababayaan ng ating Panginoon. Sino ako para sa iyo? Amen. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Inihabilin ni Jesus ang susi ng kaharian kay Pedro upang manatili ang mga alagad sa pag-ibig at pagkakaisa. Dumulog tayo sa Ama upang patuloy niyang gabayan ang kanyang simbahan. Dumalangin tayo, Ama naming tapat, dinggin mo kami. Ama naming tapat, dinggin mo kami. Patuloy nawang maging gabay ang Santo Papa, mga obispo, mga pari at mga diakono na humalili kay Pedro at sa mga apostol sa sambayanang Kristiyano sa pamamagitan ng pagtuturo at pagsasabuhay ng tamang aral at moralidad. Manalangin tayo. Ama naming tapat, dinggin mo kami. Tularan nawa ng mga namumuno sa pamahalaan si Kristo sa kanyang pagsisikap na labanan at iwaksi ang kapangyarihan dulot ng kamatayan at kasamaan. Manalangin tayo. Ama naming tapat, dinggin mo kami. Maisabuhay at maipahayag nawa ng mga guro, mga katekista at mga mag-aaral ang mabuting balita at tanggapin si Kristo bilang saligan at haligi ng kanilang pamilya at komunidad. Manalangin tayo. Ama naming tapat, dinggin mo kami. Makatagpo nawa ng bagong sigla ang mga nawawalan ng pag-asa, mga lubos na nangangailangan, at mga may sakit sa kanilang pagtiwala sa Diyos, gayon din sa kalinga mula sa mga mabubuting tao. Manalangin tayo. Ama naming tapat, dinggin mo kami.
Magningning nawa ng walang maliw ang liwanag na hatid ng muling pagkabuhay ni Kristo sa mga kapatid naming yumao na at naghihintay sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Ama naming tapat, dinggin mo kami. Tahimik nating idalangin ang ating mga personal na kahilingan. Isama rin natin ang mga kahilingan ng mga taong humihingi ng ating dasal, lalo na yung mga may karamdaman. Ama, pinatatag mo ang aming pananampalataya sa pamamagitan ni San Pedro at ng kanyang mga kahalili. Igawad mo ang mga biyayang kailangan namin upang lumago kami sa iisang pananampalatayang itinuro at iniwan ni Hesukristo ng anak mo at aming Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pinagkamit mo kami ng iyong pagkupkup, pakundangan sa isang pampalagi ang paghahandog. Kaya't sa iyong sambayanan ay iyong ipagkaloob ang pagkakaisa at kapayapaang nagbubuklod, bunga ng aming mga alay na iyong ikinalulugod. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag, sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri nami ang nakikinabang, ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel,
na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin kami sa pag-ibig kaysa ni Francis na aming Santo Papa, ni Ruperto na aming Obispo, ni Noli ang katuwang niyang Obispo at ng Tanang Kaparian, at kaming iyong mga anak
na ngayon ay tinipon mo sa iyong banal na harapan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't paging dapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose ang kanyang banal na esposo, ng mga apostol, ni Santa Monica at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Tinipon tayo bilang mga anak ng nag-iisang Ama, dumulog tayo sa Kanya sa panalangin itinuro ng Panginoong Hesus. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo po ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga nagagawang pagkakasala. Pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumairin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Narito si Jesus, ang anak ng Diyos na buhay. Siyang nag-aalis at nagpapatawad ng ating mga kasalanan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Magsiluhod po. Panalangin kay San Jose. O pinagpalang San Jose, dumudulog po kami sa iyong karangalan. Idinadalangin namin sa iyo ang aming parokya at ang buo naming sarili upang ikaw ang aming maging ama sa tuwina
aming tagakupkop at patnubay sa landas ng kaligtasan. Ipagkamit mo para sa amin ang lalong matibay na kalinisan ng puso, ang lalong maningas na pagnanais sa kabanalan. Bilang pagsunod sa iyo, gagampanan namin ang lahat naming gawain, alang-alang sa lalong ikararangal ng Diyos at sa pakikiisa sa kamahal-mahalang puso ni Jesus at kalinis-linisang puso ni Maria. At ikaw, o pinagpalang San Jose, idalangin mo kami at nang kami makabahagi sa kapayapaan at kaaliwan ng iyong magandang kamatayan. Amen. San Jose, aming patron, magsitayo po. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, lubusin mo sa amin ang kagalingang bigay ng iyong pag-ibig na ngayoy ipinagdiriwang, at kami naway magkaroon ng ganap na kaunlaran, upang sa lahat ng aming pinagkakaabalahan, ikaw ay aming mabigyang kasiyahan, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pasasalamat sa naging offerers po natin sa misang ito na sina Mr. and Mrs. June and Vicky Alngog. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Pagpalait ingatan kayo at ang inyong mga mahal sa buhay ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo tayo sa kapayapaan upang ang Diyos at kapwa ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos.